Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra. Una mensahe po ninyo, optimism. No? After each rainstorm, there will be clear skies. Kaya, be optimistic lang kayo lagi, be enthusiastic and be hopeful and positive lang lagi, no? Ang dapat ninyong isipin or ang dapat ninyong i-project, no, na energy. Lagi lang positivity kasi kahit anumang bagyo na dumating sa buhay natin, ano, natatapos din yan. May katapusan din yan. Katulad lang, no, ng yung literal na bagyo, no, yung disaster, 'di ba? Tumitila din, 'di ba? Ganon din ang problema natin sa buhay. Ganon din yung mga challenges natin sa buhay. Tumitigil din 'yan, natatapos din 'yan. Kaya kailangan lang natin na maging optimistic and maging hopeful tayo at saka lagi lang tayong kapit sa ating paniniwala that things are going to change for the better. No? Walang permanenteng sitwasyon sa buhay natin. Even yung mga problema or challenges natin sa buhay, natatapos din yan. Nagbabago din for the better. Okay? We have communicate. Things left unsaid will never reach the shore. That's very true. Kaya kailangan dito na maging bukas din kayo sa pakikipag-usap, maging bukas din kayo sa pakikipag-communicate. Okay? Kasi kung hindi kayo magsasalita, kung hindi kayo magsasabi, mag-i-express ng kung ano man ang iniisip ninyo or kung ano man ang nararamdaman ninyo, how can you expect that maiintindihan kanila? 'Di ba? Kung hindi ka magsasabi, paano mo maipaparating sa kanila yung totoo mong saloobin or kung ano ang iniisip mo, hindi ba? Kaya kailangan na matuto kang makipag-communicate, matuto kang mag-express ng sarili mo. Okay? So, what else? We have safety. Ayan. So, kahit saan ka man pumunta, ano man ang inyong gagawin, ang dapat na lagi mong iniisip din or kailangang pagtuunan ng pansin is yung safety. Yung kaligtasan ninyo dapat. No? Kaya lagi lang nagdadasal at lagi nag-iingat. Dapat you're always vigilant para lagi ninyong yung maiiwasan pa ninyo ang dapat iwasan. At saka mahalaga din lagi, no, na lagi kayong makikinig sa iyong intuition. Kasi your intuition will always send you a signal if there is something of key with a person that you're going to be dealing with or something of key with a situation na pupuntahan ninyo. No? Kaya lagi kayong makinig. Lagi kayong makinig. Dahil yan ay guidance para sa inyo ng divine universe. No? Iiwas kayo dyan sa disgrasya. Iiwas kayo dyan sa anumang hindi magandang sitwasyon. Yung gano'n. No? Kung anong ikakabuti ninyo. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, saving money. No? Saving a lot of money. Kasi siguro, you're preparing for the future, no? Maaring ang iba sa inyo dito, you're saving for a big purchase. Maybe ang iba sa inyo, saving for your retirement or maybe saving for pag-tuition fee na naman ng mga anak ninyo, yung mga ganon, or apo ninyo, kapatid ninyo, yung ganon. So, it's all about savings na napipick up ko dito na ginagawa ng iba sa inyo. Or maybe, yun ang pinaka-priority ninyo ngayon, yung pagsisave. Pero, hindi ibig sabihin na puro lang kayo talaga magtatago ng pera. Dapat may balanse pa rin. Dapat natutugunan nyo pa rin yung mga natutugunan nyo pa rin yung mga financial obligations. Dapat meron pa rin kayong budget para sa bills, yung ganon, or kung ano-ano pa na kailangan, yung ganon. Hindi lang yung panay tago kayo. Okay? So, dapat balanse pa rin ang paghawak ninyo ng inyong pera. Kailangan pa rin na lagi nating papairanin yung financial discipline natin at lagi pa rin nating titignan, na dapat may balanse ang paghawak ng pera. We have the King of Cups. Ayan. So, maybe you're going to be dealing with someone na nag-i-embody ng energy ni King of Cups, which is
very sensitive, very intuitive, very kind, no? Very diplomatic. At saka si King of Cups, napakagaling din itong makinig, no? Sa mga problema ng ibang tao, sa mga hinaing ng ibang tao. He is a very good and compassionate listener. Pwedeng may problema ang iba sa inyo, Libra, kaya siguro you are going to, to seek for this person's advice, or baka gusto mo lang na makinig siya sa'yo, may mahihingahan ka lang, yung ganon, and maybe you're going to be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces. We have 7 of Cups. Ayan, so may iba't ibang oportunidad, na dadating dito sa buhay ninyo. At maaring ang mga oportunidad na to might tawag dito, ang iba sa inyo dito might be overwhelmed, no? Kasi maaring sabay-sabay ang pasok or sabay-sabay ang dating ng mga oportunidad na to. Possible din na malito kayo kasi siguro baka sa tingin ninyo lahat ito parang gusto ninyong kunin, 'di ba? Pero hindi maaari, 'di ba? Kasi kung hindi naman ninyo kayang mabigyan ng panahon ang lahat ng sabay-sabay, hindi ba? So sayang lang din. Kaya kailangan pag-isipan mabuti. Okay? So as I said earlier, gamitin ninyo yung inyong intuition lagi kasi it will always lead you to the right path. No? Kung sa mga decision making na kailangan ninyong gawin, it will always lead you to the right option, no? Or to the right choice. What else? We have Ace of Cups. Napakaganda. Daming blessings na dadating sa inyo, Libra. This is going to be, you will be blessed, no? With overflowing of blessings. Kaya ang mararamdaman ninyo dito, overflowing of happiness and joy din, 'di ba? Ang swerte-swerte ninyo sa ngayon kasi maraming biyaya ang dadating sa inyo. Maraming biyaya ang ibibigay sa iyo ng universe, at ang maganda rito, hindi lang ito yung enough para sa iyo, no, Libra. Ito yung mga biyaya na would be more than enough, no? Para sa'yo, para sa pamilya mo. Kasi parang, din ito you are also going to be blessed with the divine, no? With so many different things na pwede mo din i-share sa iba. No? Yung parang gagamitin ka din ng universe to be the conduit as well of these blessings para din na maitulong mo din sa iba. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.